May puntahan sa tanan. Dalay ko ng Diyos ng tanan. Ito. Dalay ko ng Ginoo sa kahit na. Okay. Salamat tayo sa special music. O regarding sa atong God willing, basta karong simana, no? Kung maabot na ito, matawag na ito. Okay? So, salamat kita sa mga naghatag. So, dili ka maglangay, Roma Kapitulo 5, no? Sa atong napagtuon karon. Roma Kapitulo 5. Okay? Sa di pa kita makapadayon, mag-aampo sa ta. Ginoong Diyos, sa mag-tunaw sa kami, sa inyong mga kulong, nag-pray kami, ngayon po kami kabangan, diyan tuloy kami Ginoo sa mga kamaturan dinhi, o pinaagi sa tabang sa imong Espiritu Santo, ang kining masabtan, ang imong mga kamaturan. Kami nag-panugyan sa mga pagpadayon in Jesus' name. Amen. So sa atong pagtuon karon, doon na tayo duha nga at least nga matunaan, no? Ang mga benefits or mga bunga, resulta na maayo, human ang taong tuo siya ng Jesus Christ na Savior, no? Yes, justified or matarong na siya tubangan sa Diyos sa nang ako ma-blessing, no? O sa ikalawang portion sa atong mapagtuon, iga kumpara, no? I-compare ang first Adam o ang second Adam. Sa Bible, ang first Adam mo katong dito sa Genesis, sa Garden of Eden. Ang second Adam mo ni si Jesus Christ. I-kumpara sa kalahian nila, no? Naay similarity o naay dakok na kalahian. Pero ato na tanawang karon, part ni sa atong napagtuon. So kining peace and hope through justification, no? Verse 1 to 11, unang hugna sa atong study. Okay, the foundation of peace. Because we have been justified by faith, we now have peace with God and access to His grace. Sunod na sa point na to, the role of suffering. We can rejoice in our suffering because they are part of a process that builds endurance, no? Character and hope. And then under the hapon meaning, blessing in the assurance of God's love. God's love is proven by Christ's death for us while we were still sinners. And this guarantees our future salvation, no, from His wrath. Now, sa atong second outline, morning the contrast, no, between Adam and Christ. So, ang atong tulog sa point 3, the reign of sin and death, tungod ni kang Adan, no? Through Adam, sin entered the world, and death spread to all humanity. Kining second point na to, the abundance of grace and life, kang Jesus na ni. The gift of God's grace through Christ is far greater than the sin of Adam. No? Christ's single act of righteousness brings justification and life to all who receive it. And then, last but not the least, kining the triumph, no, kadaugan of grace. Where sin increased, God's grace increased even more. No? So that grace now reigns through righteousness, leading to eternal life. So sa inyo diyan ang mga Bible, no, kung namoy English, kaya itong gamiton na text karon, Bisaya kini, no? I-compare na lang ninyo po sa inyo na English nga Bible. So magbasa na kita sa verse 1. Busa, tungod kay gihimo man kita nga naron. Pinaagi sa pagtuo, kita may pakigdahit na uban sa Dios. Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nang blessing, no, sa kinabuhi sa tao nga nagtuo siya kay Jesus Christ.
justified na siya, gimatarong. By the way, kini nga English bitaw na justified or righteousness, no? Justify or righteous. Lahi, sa Bisaya, usaran ng paghubad sa Bisaya, no? Kining word nga matarong. Pero na sila distinction. Kay ang pagsugod nato sa atong mensahe sa study, di ba ang tao, ang iyang problem, makasala siya. No? So ang question diha, paano ang makasasala, for example ba, paano ang usa ka kriminal, mahimo siya nga ma-acquit. Kaya nakahimo man siya krimen. No? Mao po na kining tao. Paano ang tao nga nakahimo sala at tubangan sa Dios, mahimo siya na justified. No? Madeklara sa huwes nga, okay, you are justified. You are acquitted. No? Kung tungkol niya na righteous na ka. No? Sumunod ako hagit sa tao, aron nga paano siya ba mamatarong matubangan sa Diyos. Kung sa chapter 3, kung nakahinundong kita, no? Sugod sa verse 21 hangtod sa last Sunday sa chapter 4, ang gisgutan dito nga ang tao mamatarong pinagi sa pagtuo ng Jesus Christ. Okay? Man will be declared ma-justified, no? Mahimo siya matarong kung siya mutuo kang Jesus Christ. O matod pa sa teaching sa Word of God, God is just and justifier to those who believe His Son. In other words, ang hustisya sa Ginoo mga igsoon, no? Wala na lapas. Rather, na-satisfy ang justice of God sa dihan ang tao iyang ideklara nga matarong. Kung ang tao nga na mutuo sa anak sa Dios na si Jesucristo. No? O ang sunod nga gina-emphasize nga teaching regarding meaning righteousness by faith, mao ni by grace kini, no? Free gift kini. Not by works. Nya atong gi-emphasize last na itong aming sa chapter 4, nga dili pwede mag-merge nga ang buhat, no, o ang free gift mag-merge sila nga mag-uban nga mo resulta o kaluwasan. Dili. Gihatagan kini og kinalahing explanation mga igsoon kay ang Bible, Roma 4:5-6. Kung kini pinagi sa buhat, unsay mo follow? Kini naisuhol. Kung kaluwasan ba, mamatarong ang tao pinagi sa buhat niya, ang may tabo, kinahanglan ang tao suhulan siya. Ug mo na ang resulta sa kaluwasan, kung buhat, suhulan. Pero yung sa Bible, pero kini kay free gift, no? Libre kini nga gasa. Okay? So kung buhatan nimo ng free gift, dili na siya karon matawag nga free gift. Mahimo na siya nga suhol, no? So that's why mga igsoon, usa na gyud ang paagi sa kaluwasan nga mamatarong ang tao tubangan sa Dios. Ang pagdawat sa libre nga gasa. Nga unsa man ning kaluwasan nga libre nga gasa? Pinaagi sa pagtuo diha kang Jesus Christ. Kung naka-recall sa kamo sa atong nga past message nga gi-emphasize nato kining unsa man ning pagkamatarong nga iya sa Dios ug ang pagkamatarong nga iya sa tao. Ang pagkamatarong nga iya sa tao by His good works. Ingon sa Bible, dili ko ana, ingon ang Ginoo dili ko ana, dili na makapamatarong sa tao. Ang gisulti sa Bible, ang pagkamatarong nga iya sa Dios. Unsa man ning pagkamatarong nga iya sa Dios? Mao nga pinaagi kang Kristo Jesus. No? Nga ang tao mutuo kang Kristo Jesus kay mao nay pagkamatarong nga iya sa Dios. Ug mao ra ni siya nga pagkamatarong mga igsoon nga acceptable madawat sa Dios. Karon kini atong section of study sa chapter 5, na-mention din ni ang unsa may mga mapupo nato nga mga bunga, mga panalangin human ang tawo motuo kang Jesus Christ. Yes, ingon dinhi
Ang unang bahin, hindi mo diyan, no, gihimo naman kita matarong tungod sa atong pagtuo. Justified na ka, unang maugin na siya. Pero walang diha naging nahuman. Ingon pa diha, kita may pakigdait. No, sa atong English diha, peace. Kita doon na pakigdait uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Now, unsa man na nahitabo? Sa diha nakasala si Adan sa Ginoo, di ba? There is enmity or pakig-away sa tao batok sa Dios. Unsa man nagpatunga nila? Sala. No? Bisan kita sa atong mga relasyon, usahay ang mga mag-asawa mag-away, sa atong mga higala, sa atong mga silingan, usahay mag-away, tungkol sa may nagpatunga na ang sala. Di ba? Naga niya ang sala, naadayon na yung enmity or separation, panag-away. Ang tao ug ang Dios mga igsoon, ingon na ang ilang sitwasyon. No? Human nakasala si Adan ug si Eva. There is enmity, separation, enemy, nahimong enemy sa Dios ang tao tungod kay ang tao nakasala sa Dios. Pero mo ning nahitabo ang blessing. Human ang tao mintuo siya kang Jesus Christ nga Savior. Ingon sa Bible, you are now justified. Number 1. Number 2, ingon din now you have peace with God. No? Pag ingon nga, you have now peace with God, na ang Bisaya dili gigamit pakigdait, no? Ang tanaw sa Dios sa imo dili na niya kaaway. No? Di ba sa Bible, God's anger, ang iyang tuman nga kasuko. Ingon sa Bible nga ang tao kung wala siya Hesukristo sa iyang kinabuhi, ang tuman nga kasuko sa Ginoo, the wrath of God is upon that person. Makita na no sa unya sa Roma 5:20. Pero sa Juan, isulti po na mga ito, Juan 5:3:18 ug 3:36. Nga na ang tuman nga kasuko sa Dios. Pero ang blessing, human ang tao mo to kang Jesus Christ, ingon sa Dios, aduna na karoy pakigdait, peace. No? Peace na ta. Peace na ikaw, atubangan sa Dios. No? Mao na nga ang tao, kung mamatay siya ng Kristohano na sa relasyon sa Ginoo, dili makalingasan niyang kalang. Nakawitness na ba mga tao nga tagimatyon ba? Nagpinal na nga dili mapakali ang ilang kalag. Bro, mahandok sila sa kamatayon, nasa may kahandok. No? Mao nang mga tao mga igsoon nga wala pa'y kalinaw sa Dios, no? Pero sa mga katawhan sa Ginoo, gisulti sa Bible, don't worry, you have peace with God, no? Aduna na kay pakigdait diha sa Dios. Verse 2, pinaagi kaniya kang Kristo nakabatong kita og kaagian. Notice ni word nga kaagian. Sa inyong English diha atong English access, no? Kaagian pinaagi sa pagtuo paingon nining maong grasya nga atong gibarugan ug kita nagmalipayon sa atong paglaom sa pag-ambit sa himaya sa Dios. So duha ka butang napod nga dugang nga blessing kini gitawag the access, no? Maka duol na ka sa Ginoo, you have now an access. Nagkamatikod kita, di ba? Kung kita na tayo kaaway, ang atong kaaway, kita mismo atong putlo ng iyang access na to. Di ba? Kung friend mo sa FB or sa social media, imo siya i-block. Kaaway yun mo. You don't want sa iyong kaaway na nasa access sa imo. Okay? Dili sila makaduol. Pero mo yung blessing. Human daw ang tao mintuo kang Jesus Christ na Savior. Ingon ng Diyos, sige, kamu makaagi na. Now you have now an access to heaven. Mo na mga igsoon, kung pag-ingon nga, we have now an access, meaning makaduol na kita sa trono, sa grasya ng Diyos. No? Mo na ang blessing sa life. Humanta, nakaangkon kang Jesus na Savior, kita makaagi na. Naratay access. Mo na, kung sa may atong himuon, kung kita na access na nganto sa Ginoo, we come to God in prayer. Ha? Di na ka mahadlok.
Kaya nga naman, ay salamat Ginoo nga ikaw mamati sa akong prayer, makaduol ako nimo. Ug mo ni mga igsoon ang blessing, no? Sa usa ka tao nga nagtuo kang Jesus Christ, they have now an access, no? Diha sa Ginoo. Ug niya pa, no? Sila usab nakabaton niya ng paglaom, no? Paglaom. Gitawag po ni sa Titus 2:13 nga bulahan nga paglaom, blessed hope. Sa uban nga book, living hope, buwit nga paglaom. Yun ang mga igsoon, usara yun ang tinuod nga paglaom sa tao nga truth o buhit. Ang paglaom ra yun nga siya, kung siya na ay Hesus Kristo sa iyang kinabuhi. Ano ba yung mga tao nagtuo nga kung na sila yung relihiyon, na sila yung good works, mo ilang nila uman, no? Sa kinabuhi afterlife. But you know, sa teaching sa Bible, ang paglaom resulta ni siya sa relasyon sa tao kang Kristo Jesus. No? Kita nakabaton ni aning paglaom sa himaya, no? Pinaagi kang Kristo Jesus. Muna na kitang mga Kristohanon, no? Yes, hindi nga kalibutan, naghanap mga problema, mga pagsulay, no? Magulang taon na nabagiwan. Pero, secure ang atong eternity. Kaya ano, na kita'y paglaom, no? Muna yun sa Bible, no? Dili na kita mabalaka niya ng maimpirno pa, no? Kaya Bible, nagsulti man nga ang Ginoo magsilot, no? Iitsa sa kalayo katong nakaaway sa Diyos. Pero yung din yung mga igsoon kita doon ay paglaom. No? When ka naging paglaom, bright future din mga igsoon. No? Sa mga katawhan nga nagtuo sa anak sa Diyos na si Kristo. Verse 3, labaw pa niini, nagmalipayon kita bisan sa atong mga kasakit. O, morning another blessing mga igsoon. We rejoice in the midst of tribulation. Yes, tumulo ta sa Ginoo kang Jesus Christ. Wala nagingon ng Bible that you are now exempted of problems. Naagihapon ang tribulations or trials of life. Pero yung napulong sa Ginoo, aba, you can now face tribulation or calamity or tragedy, whatever na mga challenges sa kinabuhi, you cannot face it with right attitude. Rejoice, magkakalipay. No? Nasano pa kung kita naana diha sa Ginoo, makalearn kita nga mga igsoon nga magkakalipay diha sa Ginoo. In the midst of problems, kaya naman, dapat igakalipay ang atong relasyon diha sa Ginoo. Kay bisan sa tunga sa mga pagsulay sa kinabuhi, wala to naka putol, o nakakuha sa atong kaluwasan. No? Mo ni mga igsoon nga kita nagamalipayon bisan sa atong mga kasakit. Ug niya pa, nanatay tan-aw sakto ka paglantaw, no? Sakto ka paglantaw sa atong mga kasakit. Kaya sa dingon dinhi, kay nasayop man kita nga ang atong pag-antos bubunga og pagka malaho tayo. You see? Kini mga igsoon ang ato bang assurance of our salvation in Jesus Christ. Sa pagkatubang nato nini nga kalibutan daghang mga kasakit, ingon dinhi makahatag ni nato endurance. Sa ubang nga translation sa English, perseverance. Pagka malaho tayo, no? Muna nga, bisan daghang mga pagsulay, nakahinununta ni Paul at Silas sa prisuhan. Gikan ni kastigo niya, gibilanggo, pero sa mga tabo dito sulod sa prisuhan. They sing praises to God. Sa diyang si Daniel, mga igsoon, di-persecute siya sa mga nasina kaniya sa posisyon. Kaya gusto ipa-eliminate si Daniel. Saan ta nahibaluan ni Daniel ang ako nga problem? Kung sige mo na Daniel mga igsoon, prayer.
nagamay ng puon. Sa atong kinabuhi, no? What makes us strong? Una, nagadepende ng gudin mga igsoon. Kung unsa kita ka nagabarog, kung itong kanta ganino, stand, nagabarog din sa kamatuuran na you have nothing to worry sa future kay ano, secure na siya. Muna yung din sa pulong sa Ginoo, gani kita sa pag-atubang niining mga pag-antos, kita anay pagkamalaho tayo. No? Endurance. Kinsa ba sa ato din mga Kristohanon nga walay problema isa sa tao. Naagyo, di ba? Pero makaingon kita sa grasya sa Ginoo nganong makapadayon kita. No? Kay siyempre, naatay Ginoo. Dili ka niya pasagdan. No? Munang kita makapadayon, makalahutay ka. And then another blessing, kung ang pagkamalahutayon, verse 4, mubunga kini og kalig-on. No? Sa atong English, morning character. No? So, in other words, maayo ba ang atong kinaiya? Have you noticed? That's why ato ni ginasulti kirmi, no? Nga humanta nagdawat sa Ginoo ng atong Savior, mao nang sinugdanan sa hinay-hinay nga transformation sa atong kinabuhi. Kay mo ni ingon diri, mubunga kini og kalig-on ang character, no? Mo develop ang right conduct sa usa ka tawo. Gusto nimo usa ka tawo mabago? Ang teaching sa Bible, imo siyang i-present kaniya si Jesus Christ. Kay si Jesus Christ mga igsoon, siya ang mutabang sa tao nga ingon dinhi malig-on kanang tao sa iyang kinaiya. No? Yes, still pa nga gina-progress ang atong mga kinaiya ng mga Kristohano. Pero kita bisan karon maka-testify nga ikaw ako gibag-o sa Ginoo. Still in the process ang atong progression sa atong sanctification. Pero mao na makita nato ang difference mga igsoon. No? Ang kabag-o, kalig-on, ug unsa pa ko no? Kini mubunga o paglaom, no? Mabalik ako ng paglaom. Mao gid pinaka dinhi daw sa kalibutan kini tulo dapat dili mawala. Kaya kung mawala kag meaning daw sa imong kinabuhi. Unsa ning tulo? Pagtuo, paglaom o gugma. Kung mawala daw ni ang tao kung mawala ning tulo, wa na gana na siya sa iyang kinabuhi. So makita nato din no? Kanindot kay sa kinabuhi kung ang tao makakaplat siya kay Kristo Jesus. Kay maangkon niya ang paglaom, no? Na siya'y paglaom. Verse 5, ug ang paglaom dili mo pagkiyas kanato kay ang gugma sa Dios gikabugbo man nganhi sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gikahatag nganhi kanato. Wow, grabe nga blessing ni mga igsoon. No? Now you can love. Yun ang mga igsoon sa una sa walang pagka sa Ginoo. Dali ka kayo ta masuko, dali ka kayo ta maghimarakot sa mga tao. But have you noticed nga sabihan nga ata sa Ginoo, we can now easily understand, forgive, extend patience ngadto sa mga tao. Kini mga butang nga bunga na sa gugma nga gepa, bubo sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Mao gyud kun diri mga igsoon. Salamat sa Ginoo no nga nagakaplag ta kang Kristo Jesus. Now we learn sa pagkinabuhi diha sa gugma. Kay lagi no sa mga anak nga nagdako ginikanan nga walay gugma ang ginikanan kay simple wala pay Kristo diha kanila. Grabe, no? Mapuno sa mga pagpanungo, no? Wala gubot kayo. But you know mga igsoon, bulahan ang mga kabataan karon nga nakaginikanan. Kita nga mga bata na atong ginikanan mga Kristohano na bulaan kayo ta. Kaya nga naman,
we become now the object of their love. O ganang nagbumagikan ka na sa Diyos. Kaya mo din kinigibubo dili sa atong kasing-kasing. Kung di pa mga igsoon. Dibubo sa atong kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo nga gikahatag gani kanato. Kano sa daw dato nadawang ang Espiritu Santo? After man yung mga igsoon, naman kita magtuo kang Jesus Christ na atong Savior. No? Gihatagan kang Espiritu Santo. You have now a Holy Spirit living within you. Within me. Human ikaw, magtuo kang Jesus Christ. Kung sa gani ang role sa Holy Spirit, ingon sa promise ni Jesus sa John 14 o John 16, the Holy Spirit, no? He will be your Parakletos. Ang Greek na siya, Parakletos, ang meaning, He is your helper. Siya ang mutabang kaninyo. Sa atong pagkinabuhi, niining kinabuhi Yeah, balik na punta. Kinabuhi lagi nga, kung pagdanaw ba sa tawhan mo, yung pagdanaw, dagang problema mga kalisod. But, what makes us victorious, triumphant, mga igsoon? We have a helper, the Holy Spirit. Oo. Naa ang Espiritu Santo. Sa iyang pagtabang ka nato siya kukiya. Siya mo encourage. Mo ng Holy Spirit mga igsoon. Mag-study ka, siya magpasabot ka nimo. No? Kaya ang tao ba wala yung Holy Spirit sa iyang kinabuhi? Hindi basa na niya sa Bible, maglingkod na siyang mayo. But, sa mga Kristohanon, with God's help, that's why bitaw kung magbasa ng Bible, basa ng Bible, pray yun sa Ginoo, magbasa ko, tabangi, lamdagin mo na Lord, tabangi ko pinagisay ng Espiritu Santo. Because the Holy Spirit is our helper, mga igsoon. Muna nga panalog yun ang kinabuhi. Daog yun ang sa kakinabuhi. Kung kailan nga kinabuhi, Adonai Jesucristo, dihan kaniya. That's why one time I nag-post ko sa social media, one of the greatest kindness na itong mapaambit ito sa mga tao is we share to them Jesus Christ. Yes, doon naman na sila yung resistance, pero opposition, pero kung sila ganin mabutan ni gayon na makasabot o mudawat ng Kristo, wow, ako kayo na napanalangin, mga igsoon. Ingon sa versikulo 6, samtang luya pa kita, no? Without strength. Luya, ang meaning ini, helpless. Ang tao daw sa una, sa wapa siya nakailag ang Kristo, gidescribe siya sa Bible nga helpless. Pareho ba niya nang nalulod sa dagat? Ngayon taon, helpless, why na-rescue? Mga mga tao, helpless. Iyon na ang picture mga igsoon sa spiritual aspect. Iyon sa Bible, samtang luya pa kita, sa tugma nga panahon, si Kristo nagpakamatay alang sa mga dili Diyos nun. No? The very state that mga normal na tao, mga igsoon, spiritually, dili Diyos nun. No? Ungodly. Ubusa siya, helpless. Walay kusog nga igo alang niya kaniya nga makaduol sa Dios. Pero niya, apan sa tukma nga panahon, si Kristo nagpakamatay. Now, kini mo bitaw nga nagpakamatay, duha mo gud ang meaning nili. Nay meaning man gud ni permiro nga murag lahi balay nga meaning murag negative ba murag nag-suicide. Uy, si Tarpulano, yung kailan, nagpakamatay. Ako na yung una-una, nag-suicide. Si Jesus, mga igsoon, pag yung rin nagpakamatay, wala siya nag-suicide. Ang pasabot niling nagpakamatay, He voluntarily gave Himself as a sacrifice for the atonement, the payment of our sins. Muna siya. Nagpakamatay. Meaning, here I am, yung Jesus, ni ako ang voluntarily maghanad sa akong kinabuhi as a sacrifice for you. Nagpakamatay si Jesus. Muna ang mga igsoon ang ginimo sa Ginoo, no? Verse 7. Lisod ang pagpakamatay alang sa usa ka taong mataron. Bisan karon, no? Kinsay pinakabutan nato dire. Unya,
na mo volunteer nga, sige, kay patyunon mo na siya, ako'y magpakamatay, kay buutan ba yan na siya, kaluoy po. Nababog ka ha. Muna niyo diri sa Bible, lisod ang pagpakamatay, bisan sa mga tao, mga imunana, ang sitwasyon. No? Hinuon, adunay tingali magpakamatay, alang sa usa ka maayong tao. Basig na ako tinanong tingali, oy. Sa 1 million ka tao, no? Basig nayo sa mga volunteer niya nga, uy, kanang patyunon, buutan na, kaila ko na. Sige, ako na lipat siya. Ingon din sa Bible, basig nayo nga inana. Now, verse 8. Apan, dire kita, ang Diyos nagpadayag sa iyang gugma alang kanato pinaagi niini. Nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Wow. This is one of my favorite verse sa Bible ngayon. Roma 5:8. God demonstrates His love toward us. While we were yet sinners, Christ died for us. Kinikingon din nga makasasala pa kita. Grabe ni mga igsoon. Mga kriminal kita tubangan sa Ginoo, mga malapason, mga makasala kita, mga kaaway kita sa Diyos. Kung sa gani kong kaaway, have you noticed kung ikaw na kay kaaway? Kay Kristohano naman kami, jubutan na, di na nimo po ng panumuhon sa baba. Nauna-una na lang. Oo. Gapanungo, di ba? Siyempre, gusto ka mo, tungod sa imong kapungot. Yun ang mga igsoon, ingon na ang kapungot sa ilo, grabe ang iyang kapungot. Sa tao tungod sa iyang sala, kaaway siya sa Diyos. Pero mo niyang kahigulungan yun sa tanan mga igsoon. Ingon sa Bible, ang Diyos nagpadayag sa iyang gugma. Sa ingon nga iyang, ingon diha, gihatag ka nato si Jesucristo. Aron mo'y mamatay, magpakamatay. Alam ka nato. Wow, grabe. No? Umo ni nga gugma mga igsoon gitawag Diyos nun nga gugma. Mao ni nga gugma makita na nimo, di mo ni makita sa tao. Iya ni nga gugma sa Dios. Sa Greek gitawag kini nga agape or agapao. Aminin niya ni mga igsoon sacrificial, no? Sacrifice di man kanina, no? Ug ang imong i-sacrifice dili itong mga buutan na yun sa Bible. Siguro na yung pagkamatay sa buutan, pero yung una yun sa verse 8, kita mga makasasala, kita mga kaaway sa Diyos. Pero dipakita sa Ginoo gipadayag ang iyang gugma. Adi no mga igsoon nga gugma ang gisgutan nato ganina sa verse 4. Nga ang sa kuno gibuko sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Mo na siya nga gugma, the agape love, no? O kay karon verse 9, nahimo naman kitang matarong pinaagi sa iyang dugo. Labi pang luwason kita pinaaging kaniya gikan sa kapungot sa Diyos. No? Di ba, di matarong naman ta kay ito, umunta ng Jesus na Savior. Nga karon ito ng Bible. Di ba, labi pa unya nga luwason kita pinaagi kaniya gikan sa kapungot sa Diyos. No? Yung na di ba, mga igsoon, no? Sa niyang kaaway pa ta sa Ginoo, giluwas na niya. Luwas na ta. Ingon ang Bible, di ba sa diyang giluwas na kakaroon, di ba labaw pag yung niya ang mahitabo? Nga adlawon niya sa paghukom, nga luwas ka sa Ginoo, kay simpre, gipakamat yan doon ka sa anak sa Diyos. Labaw ba niya ng kalawasan ngayon mo matagang taman? No? In other words, mga igsoon ba nga, kini nga, ang atong ginatunan, kung mag-isot ang assurance of salvation, morning assurance of salvation, mga igsoon. Dahil passage sa Bible, nga doon ay assurance of salvation sa tao na nagtuog ng Kristo Jesus. Ingon din sa Word of God, kung iluwas ka sa Ginoo nga makasasala pa ka, how much more sa dihan na nakakaroon diya sa Ginoo? Mo na siya, no? Giluwas ka sa Ginoo at daotan kayo ka sa una, nakahubog, ang uban yung mga giluwas sa Ginoo, nagtuntagay dito sa imnanan, kamang-kamang na, tungod ka grabe ka hubog. Ang uban tuwa sa presuhan, di pangluwas sa Ginoo.
Karon nga giluwas ka na sa Ginoo yung sa Bible, di ba labaw pa niya kay giluwas na ka sa Ginoo sa adlaw niya sa paghukom, labaw pa imo nang experience siya, labaw pa niya, no? Mao ni mga igsoon ng assurance about salvation, no? Verse 10. Kay kung dihang mga kaaway pa kita sa Dios, kita gipasiguli. Another word nindot kayo sa mga igsoon. Related din siya sa pakigdait, peace, no? Ang word din pasiguli. Ang atong English, reconcile. Kita gipasiguli ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, labaw pa karon nga napasiguli na kita. Nya mo po ring gisahan na po, luwason kita pinaagi sa iyang kinabuhi. No? Kay napasiguli na ka sa diha nagduka kang Kristo Jesus, napasiguli na. You are now reconciled to God. Unya sukuhay man na kung kang na-reconcile na ka sa Ginoo. Unya saan daw sa paghukom di ay payperno ka. Ha? Pwede ba na? Mo nang ingon din luwason kita. Ingon sa Bible. Ha? Pinaaging mga igsoon sa kinabuhi ni Kristo Jesus. That is the promise of God. No? Luwason ka niya. Kaya karoon lang yung estado na kay Kristo. You are now reconciled to God. Praise God. Kung yung sa Bible, luwason ka niya. No? Luwason kita. Pinaagi kang Kristo Jesus. No? Assurance of salvation diya po ni mga igsoon. No? Verse 11. O dili lamang kay kinira, kundili nga nagbalipayon mo sa kita diha sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo nga pinaagi kaniya na dawat nato karon ang pasiguli. No? Reconciliation. Na-reconcile na. No? So, sa ganitong background, ang tao tungkol sa sala kasi para sa Diyos, kaaway siya sa Diyos. Pero sa diyang mintuo ka kang Kristo Jesus, ingon sa Bible, ikaw na pasiguli. No? Nabalik ang relasyon. Ingon na mga mag-asawa ba? Mag-away niya, maguli ay ra. No? Napasiguli mga igsoon. Pero mo rin nakalindot sa ato, kaya kini pasiguli, dili ni siya tangtang-tangtang na mawala na po. No? Kini permanent nga status mga igsoon, kini pasiguli. Nga nagagarantiya kini nga ikaw, no? Doon na ni anang kaluwasan, no? Verse 12. Busa ingon nga ang sala, ang another section na ni study ha. Ikumpara karon ini nga section of study angkod sa 12 to 21. Ikumpara din ni ang contrast ni Jesus o si Adan, no? Ingon din busa nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo. Ug ang kamatayon pinaagi sa sala. Di ba mo nang sa Genesis chapter 3? Nga tungod nini ang kamatayon ni kuyanap ngadto sa tanang tao kay ang tanan nakasala man. So kita mga kaliwag ni Adan, no? Kita mga makasasala. Wapata sa time sa Genesis, sa diyan nakasala si Adan mga igsoon. Ang sala was imputed to us. Kung nakarecall ka mula Sunday, ang last portion sa atong studying imputation, meaning, ang pagkamatarong ni Kristo atong nangkon humantaring to kay Jesus Christ. Kire, ang imputation mo ni, sa diyan nakasala si Adan, kana nga sala was imputed to our account. Nahimo kang makasasala ko. No? Mo nagingon mga igsoon sa Bible. Wala pa nabuhi kita kay 2,000 years pamanta, no? Kung magsugod ta sa kang Adan, mga 6,000 years, 6 to 10,000. Pero wala pa tayo sa Bible, ang sala, no? Was imputed to us. Verse 13, hinuon ang sala diha nasa kalibutan sa wala pa ang balahod. Apan ang sala dili isipon diin wala pa ang balahod. 14, hinuon sukad kang Adan. Hangtod kang Moses, ang kamatayon naghari sa katawhan, bisan pa sa mga tao nga ang mga sala dili sama sa paglapas ni Adan. Nga maoy usa ka sumbanan kaniya nga umaabot, no? Apan, wala sa nagbasa, apan ang gasa
Okay, ang verse 12 to 14 ha, mao to si Adan mga igsoon. Ang sala ni Adan napasa na to sa mga kaliwa. Apan ang kontras na ni kang Kristo. Apan ang gasa nga walay bayan dili sama sa kalapasan. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa sala sa usa ka tawo, nangamatay ang tanan tungod sa usa ka tawo ha. Labaw pa nga midagaya, ano na ni si Jesus, labaw pa nga midagaya ngadto sa daghan. Ang grasya sa Dios ug ang gasa diha sa maong grasya niadtong usa ka tawo nga si Hesukristo. In other words, si Adan nagdala kamatayon. Si Jesus nangyari sa kalibutan, nagdala siya grasya sa kinabuhi. Kinabuhi walay katapusan. No? Mo ang contrast mga igsoon. Verse 17. Kung tungod sa paglapas sa usa ka tawo naghari ang kamatayon tungod sa maong tawo, mo nang nahitabo no? Naghari ang kamatayon tungod sa gihimo ni Adan. Labaw pang maghari diha sa kinabuhi katong makadawat sa madagayaong grasya o sa gasa sa katarong pinaagi kang Hesukristo. So, ang i-present ni Paul ngayon, paano niya gi-elevate, ipataas no, ang grasya diha ng Kristo Jesus. Yes, si Adan dako kayo damage sa kinabuhi kadto sa mga katawan. Siya nagdalag sala, nagdalag kamatayon. Pero ingon man ni anak kamilad, ingon sa Bible, kining Hesukristo may kaduha nga Adan, si Jesus, labaw pa ang grasya nga iyang ipakita. O kini nagadala o kinabuhi. No? Nagadagaya mga igsoon, nagalapaw ang grasya nga gikan kang Kristo Jesus. Verse 18, busa ingon nga ang sala sa usa ka tawo nisampot sa pagkahimugman sa tanang mga tao. Grabe no? Sala sa usa ka tawo nisampot sa pagkahimugman sa tanang mga tao. Mo na kung ingon ganina mga igsoon, the son of Abraham, the sin of Adam was imputed to all humanity. Siya nakasala, pero gihukman ang tanang mga tao. Di ka usugod niya na, pero mo nag-isugod sa kamaturan sa pulong sa Ginoo. No? In other words, ingon daw din sa mga theologian. Yes, si Adan ito, batong dito sa Garden of Eden. Pero yun natin, kung ikaw sab daw to, kung ako sab daw to, ang tuwa dito, pareho na daw ang samputan. Mga dyan. Mas ibang naon na tabaa, mas maayo pa po ni Adan. Pero ang matuod na mga igsoon, kung kita po nag-ibutang dito, mahulog po ta, sama sa pagkahulog ni Adan. So yun din sa pulong sa Ginoo, ang sala sa usa ka tawo ni sangpot sa paghukom sa tanang tao. No? Mao usab, mo ni ang kontras nga nindot, mao usab ang matarong nga buhat sa usa ka tawo, mo ni si Jesus. Misangpot sa paghimong matarong sa kinabuhi alang sa tanan. Kini si Jesus sa cross of Calvary, mao to ang nagadagaya na grasya na kaluwasan na kinabuhi mga igsoon. No? Yes, si Adan milad nga balita. Pero pag-abot tayo kay Kristo Jesus, wow, mao dito ang tubag, mao dito ang kasulbaran sa problema. Kay nagadagaya ang grasya sa Ginoo nga nagahatod og kinabuhi. Verse 19. Kay ingon nga pinaagi sa pagkamasinupakon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala, mausab. Si Adan man ang primero nga part. Ang second part si Jesus. Mausab nga pinaagi sa pagkamasinugtanon sa usa ka tawo, mao ni Jesus. Daghan ang gihimong matarong. No? Si Jesus pagkapatarong sa mga katawhan. Verse 20. Ang balaod miabot aron pagpadaghan sa kalapasan, apan diin gani midaghan ang sala. Ang grasya milabi pa hinuon pagdagaya. Yun ang mga igsoon mo, kung tanaw bitaw ta karon sa bisan sa balita, sa social media, mga mainstream media, makita na to ang society, grabe na ang pagpakasala. Nung nag-progress pataas, baka grabe. Kung nagkamatikot ka mo, nagagagrabe ang pagpakasala sa tao. Yes, tinuod na. Murag, makaingon ta ba, magtanaw na to na kung saan naman na ipaglawang sa Pilipinas. Uy, no? Sa tawanan nga pagkasulti. Kaya tinuod mo, malang nahitabo.
Pero kung tato ni tanaw ng Bible mga igsoon, naagi ako'y bright future kay ano man, give present si Jesus Christ. Kundi daw, grabe, nagapasulabi ang salayon sa Bible, mas labaw pa ang grasya sa Ginoo. In other words, walay sala mga igsoon nga dili makabuot sa grasya sa kaluwasan diha kang Kristo Jesus. Di ba, magistutag sala, ginakategorize man ang sala, no? Kay bisan sa presuhan, na ay imprisonment nga, usalang kabulan, nagaysimana lang. Na ako'y life imprisonment. Depende sa kategory sa sala. Kung krimen, reclusion perpetua. Pero mao na mga igsoon, bisan unsa ka kriminal ang tao. Tama niya? Bisan unsa sa ka kriminal. Kung siya moduol sa Diyos, pinaagi sa iyang pagtuo sa anak sa Diyos na si Kristo Jesus. Nag-promise ang Bible, labaw pa nga budagaya ang grasya sa Diyos. So, ipasabot niya na. Meaning, there is no sin that cannot be reached by the grace of Jesus Christ. Nga sa ato pa, kung ang usa ka tao niya ay bisan unsa siya ka makasasala, murderer, for example, plunderer, grabe nga mga pagpapasala. Pero kung siya di ay muduol, mga yung pasaylo, dawat ng Jesus Christ na Savior, ang gisulti sa Bible, andang Ginoo ang iyang grasya ng igsoon mo pasaylo niya ng tawan. Siguro na ka kay bulungan, katingalahan. Siguro ang atong muna manggod nga, ang luwason sa Ginoo katurang mga buutan, mga dagmay sala. No. Bisan ang tao siya labaw makasasala. Kung siya mutuo kang Kristo Jesus, maabot gihapon siya, makubiran gihapon siya sa grasya sa kaluwasan na dala ni Kristo Jesus ng igsoon. Tungkol kay nagadagaya king grasya nga dala ni Kristo Jesus. Atong last verse, aron nga kun ang sala naghari pinaagi sa kamatayon, ang grasya, no, i-contrast kayo. Ang grasya usab maghari pinaagi sa katarong adto sa kinabuhing dayon. Pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. No? Nindot kayo ang presentation about Jesus Christ diri mga igsoon. Ang backdrop sala kamatayon. Pero sa diha i-present si Jesus Christ, wow kanindot kay kang Kristo Jesus. Pinaagi kaniya. Dunay pagkamatarong, dunay kinabuhing dayon. Ug daghan pa mga blessing nga atong iskutan sa pagsugod kini na mga igsoon. Nasa ito pa, nanay, kung natong tagang sa Marino, kita naman Kristohanan ba, panalo na tandaan sa kinabuhi. What makes us triumphant? Because we have Jesus Christ. Oo, tinuod na. Tungkol kita doon kay Kristo sa atong kinabuhi. No? We have peace with God. You are now reconciled with God. Ha? You have now the Holy Spirit. Ha? Nano kay paglaom? Ayun sa Bible mga igsoon. You have now an access to God. No? Asa pa kabalita ni anak? Unya imong rabahan yun sa Bible. Kining tanan, walay bayad nga gasa. Grasya sa Diyos nga igsoon. Yung niya anak nga igsoon ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. No? Kung ato lang masabtan unsa ba kanindot sa Ginoo diri sa atong kinabuhi. Yun ang mga igsoon mo ni magtulod ka nato. Ngayon pa ni Pablo, mag-aatubang ako nga malipayon sa tunga sa mga pagkantos. Sa physical aspect na to, bisan maabot ang pagkantos, ang uban ginalutos, ang uban na trahedya. Yes, kayo sa Bible, we have a reason to rejoice. Lagi gihapon kay rason nga magkalipay. Kaya ano, naman kay Ginoo. Secure naman ka. No? Walay mga pangitagok sa kalibutan na makaagaw ka na ito ulit sa atong Ginoo nga naampo. No? So, yung muna ang summary. So, kinikisgutan na ito, peace with God and hope in suffering. No? So, the passage na itong itunan begins by explaining that because we are justified by faith, we now have peace with God and can stand in His grace. Paul also explains that believers can rejoice in suffering
because it strengthens their character and hope, which is based on God's love shown through Christ's death for us. Ang second part sa atong study, the contrast of Adam and Christ. The second part of the chapter compares Adam's single act of disobedience, which brought sin and death to all humanity, with Christ's single act of righteousness. Through Christ, God's grace overflows, bringing justification and eternal life to all who believe. Kung muna ang atong present situation. Because you have Jesus Christ, nakatabok na kita. Ingon sa Bible, you have passed from death to life. Diba sa Book of John? Siya nga nagatuo kang Jesus Christ, nakalabang na. Gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. No? Mao na mga igsoon ng panalangin diha tungod kang Kristo Jesus. No? Mag-aampo tayo proceed. Lord God, as we come before you, kami mapasalamaton gayon ang among kasing-kasing nagatalipay. We thank you that through faith in your Son, Jesus Christ, we have been justified and have peace with you. We praise you, God, for the grace in which we now stand, and we rejoice in the hope of sharing in your glory. And we thank you, Lord, for the Holy Spirit who teaches us to rejoice in our suffering, knowing that our suffering, this will produce in us perseverance, character, and hope. We pray, Lord, that you will pour your love into our hearts so that our hope is never put to shame. Father, we pray, we thank you for the incomparable gift of your Son. While we were still sinners and enemies, Christ died for us. Because of his obedience, righteousness, and eternal life have come to all of us. May we live in the power of this truth and reflect your abundant grace in all that we do. In Jesus' name we pray. Amen.